Life Lessons from Resurrections. If you've been here from the last 2 weeks, ay pinag-aralan natin yung kamatayan ng Panginoon, yung account kung saan ay hindi lamang kamatayan, kundi pagkabuhay uli ng Panginoon. So we deal with this series of points. Una-una, the longingness for Christ. Makikita natin, it was Mary Magdalene, isa sa mga converts of Jesus Christ na kung saan matapos mamatay ang Panginoon, early in the morning, hindi siya mapakali, nawala na ang Panginoon, hinanap niya ang Panginoon. So, ganun din po sa ating buhay, na nawa ay magkaroon tayo ng longingness or excitement pagdating sa mga bagay na makalangit. There are many things that excites us. Pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay sa mundong ito, maraming nagpapakilig, nagpapa-excite sa atin, pero nawa ay wag mawawala yung excitement natin sa gawain ng Diyos. Although ang larangan na ating ginagawa ay panghabang buhay na larangan, panghabang buhay na gawain, if you've been here for a long time, siguro dumating na rin yung time na we've been exhausted, nabe-burnout na tayo, paulit-ulit na ang ginagawa nating pananambahan, pagsamba. That's why we must always pray to God to renew our hearts every time that we go to the Lord, or to pray every time that we go to our ministry or we listen to the Word of God. Huwag nating hahayaan na maging ritual, traditional ang ating pagsamba, kundi sikapin natin na laging fresh yung ating puso. There should always be a longingness for Christ. Yan po ang nakita natin kay Mary. Nung nakita ni Mary na wala ang Panginoon, nandun lamang yung mga balabal, ay agad siyang pumunta upang ipamalita, hindi sa mga Romano, hindi sa mga Pariseo, kundi sa mga disipulo. At yung term na ginamit niya ay, babalik ako sa mga disipulo whom Jesus loved. In spite of, alam natin, yung mga betrayal, denials, yung mga pag-alis, yung mga hindi sinamahan ng Panginoon sa huling yugto, sa dami ng nagawang pagkakamali ng disipulo, ay may lakas ng loob si Mary na ibalita ito sa mga disipulo at sabihin, babalikan ko at ibabalita ito sa mga disipulo na mahal ni Kristo. Gayon din po sa atin, sa kabila ng ating mga pagkakamali, sa kabila ng ating mga pagkukulang, anuman ang ating mga paglihis na nagawa sa Diyos, ay pwede nating ariing ganap na nananatili ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya nandun po yung salitang, what shall separate us? Anong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Yes, God hates sin, but He still loves the sinners. Patuloy tayong mahal ng Panginoon. In fact, He came not for a righteous one, but He came for a sinner so that you and I might be saved. But once you got saved, hindi ibig sabihin nun tayo ay kompleto at tayo ay hindi nagkakasala. Kaya nga po sa atin pong pagbabalik loob sa Panginoon, we must always remember the love of Christ. Lagi pong bukas ang palad, bukas po ang kamay ng ating Panginoon. Kung itong mga disipulong ito, maaaring sila ay mahihiya na makita ang Panginoon sapagkat in the last minute of His life, ay parang hindi po nila nagampanan yung kanilang pagiging disipulo. Dininay nila ang Diyos, binetray nila ang Diyos, iniwan nila ang Diyos, pero buo ang loob nila na manumbalik sapagkat alam nila na itong aming sinasamba, itong aming sinamahan, ay hindi lang tao na may damdamin, kundi merong Diyos na puso at pagmamahal. The love of Christ. Papunta na ang mga disipulo, pupuntahan ang libingan ng Panginoon. It was Peter, na kung saan siya yung unang umalis, excited siya, pero naunahan siya ng ibang disipulo, pero na-overtaken uli ni Peter sapagkat yung mga disipulo, nag-alinlangan sila na pumasok doon sa kuweba or sa himlayan ng ating Panginoon at walang pag-aalinlangan na pumasok si Peter. We can see the last but not the least. Sa gawain ng Diyos, hindi pabilisan, hindi pagalingan, kundi ito'y patapatan. May mga pagkakataon man na tayo ay nadapa, may mga pagkakataon man na feeling natin tayo ay nahuhuli na, pero hanggat tayo ay may buhay, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na tapusin yung ating gawain, yung ating paglilingkod sa Kanya, hanggang sa muli nating masinayan ang ating Diyos tulad po ni Peter. And then, upon being there, nakita nila na talagang wala na ang Diyos, nandun lamang ang balabal, ngunit wala ang katawan, the linen clothes. That linen clothes, it speaks about that Jesus Christ was born to die. Yung swaddling clothes, ibinabalot sa mga bata, but the linen clothes, ibinabalot sa mga namamatay. Wala po sa mundong ito ang naglayon
Wala po sa mundong ito ang naghangad na magulang na sa pagkakasilang ng kanyang anak, ang pangarap ko ay siya'y mamatay. Ang ating purpose lahat ay bubuhayin ko itong anak na ito. Pero ang Diyos Ama, sa simula pa lang, disenyo na niya na pagkapanganak ng Panginoon, ang pangarap ko sa iyo, ikaw ay mamamatay. Sapagkat sa pangarap na yan, tutubusin mo ang kasalanan ng mundong ito. That linen clothes speaks about that Jesus was born to die. Nung wala na talaga ang lahat, nakita ng mga disipulo, tinawag ni Mary, pagpunta nila Peter doon, wala na talaga ang Diyos. It's just a linen clothes. That's why they went home. Nag-uwian na ang mga disipulo, maaring babalik sa dating buhay, hindi nila alam kung paano sila magpapatuloy. Not with Mary. He stayed in the grave. She stayed in the grave. Nanatili siya doon, umiyak siya, hindi niya matanggap, hindi lamang longingness, kundi nagkaroon ng loneliness, matinding pagkalungkot. Dinamdam ni Mary ang pagkawala ng Diyos. Nawa ganun din sa ating buhay. Na kung meron mang mga nawawala sa atin at ating kinalulungkot, talagang hindi ka makatulog nung nawala ang cellphone mo, ilang araw mong dinibdib ito. Nung nawalan ka ng 1,000, talagang hindi ka makatulog, nalungkot ka. Maraming mga bagay na nawawala sa atin. Pero sana, pag naramdaman mo at pag nakikita mong nawawala ka na sa gawain ng Diyos, nawawala ka na sa pananambahan ng Diyos, nawawala na yung mga ministry mo para sa Diyos, at yung pakikinig ng salita ng Diyos, as Christians, we should felt the loneliness. Dapat nalulungkot tayo. Dapat nandun yung sense of loneliness, sapagkat kung talagang ang Panginoon ay ang Diyos ng iyong buhay, dapat nararamdaman natin yan. Kung sa ibang disciples, move on na, wala na tayong magagawa, wala na talaga ang ating Panginoon, but not with Mary. Alam niya na malaki ang mawawala sa kanyang buhay na nawala ang Panginoon. Pinakang malungkot at pinakang nakakatakot sa buhay ng isang Kristiyano ay yung sa tagal na nawawala siya sa gawain ng Diyos, sa pananambahan ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, na nawala na yung longingness, nawala na yung loneliness, at dumating sa punto ng kanyang buhay na nasanay na uli siya na wala ang Diyos sa kanyang buhay. Huwag nating hintayin dumating po yung puntong yon, sapagkat sa katunayan ay talagang ang isa sa pinakang mahirap magbalik na Kristiyano ay yung napakalayo na po ng agwat sa ating Panginoon. That's why it is very important to always feel the loneliness every time we miss the opportunity na tayo po ay nandun para sa ating Panginoon. Nag-uwian ang mga disipulo, even Mary, because of the lack of knowledge. They thought na talagang patay na ang Panginoon. Na maaaring sa ilang sa mga sulat from the Old Testament and even from Jesus Christ Himself, sinasabi niya na ako ay mamamatay at ako ay mabubuhay na magmuli. But they have a lack of knowledge regarding the mind of Jesus Christ. Kakulangan ng kaalaman. Ganon din po sa atin, marami po ang nabubulag ng iba't ibang tradisyon, iba't ibang paniniwala, iba't ibang kaalaman sapagkat hindi po nila alam ang tunay na katotohanan. But thank God, we have the Word of God today, our final authority. Ano po ba ang bawal, ano ba ang hindi, ano ba ang totoo? Nasa Biblia po, sapagkat dito po sa atin, ang pinakang katotohanan ay hindi kung ano ang sinabi ng pastor, hindi kung ano ang napagmitingan ng mga officers. Ang ating pong doktrina at aral, walang iba kundi kung ano ang nasa Biblia. We have the final truth because lack of knowledge is very important. Kung sa gobyernong ito ay pinahalagahan ng edukasyon sapagkat there is a danger in lack of education, there is also a danger of lack of education, not just in secular but even spiritual. Sapagkat pag kulang ka sa kaalaman sa mundong ito, maaring maligaw ka lang ng landas sa mundong ito. Pero pag kulang ka sa kaalaman sa spiritual, hindi ka lang maliligaw ng landas sa mundong ito, maliligaw ng landas ang iyong kaluluwa patungo sa lugar ng impyerno. But speaking of the truth, the Bible says, Jesus is the only way, the truth, and the life. He is the only knowledge that we should have when it regards to our spiritual life, the lack of knowledge. Dapat po lumalalim ang ating pagkakaalam at pagkakaunawa sa salita ng ating Panginoon. Disciples, they have been with Jesus several times, most of the times, but it doesn't mean that they grasp the mind of God, the knowledge of God. May I tell you, young people, you may be always here, you may be in the ministry,
For all of us, maaring paulit-ulit na tayong nakikinig ng salita ng Diyos, but still, hindi nyo talaga kilala, hindi talaga natin kilala kung sino ang Panginoon at ano ang tunay na sinasabi ng Diyos, ang pangako ng Diyos. Just like the disciples, they have been with Jesus several times, pero hindi nila naintindihan yung sinabi ng Diyos na sa 3 araw ako'y babangon. Because probably, may mga na-miss sila. They have the presence of Jesus Christ, but they forget to acquire the very own knowledge of Jesus Christ. Kaya napakahalaga po yung pakikinig ng focus or ng sabihin nating napakahalaga yung malalim na pakikinig sa salita ng Panginoon. And we can see the lies of the devil. Ang alam ng mga disipulo, patay na ang Diyos. Wala na. Balik sa dating buhay. Ang alam ng lahat ng mga Romano, patay na ang Diyos. Even Mary, that's why she cried several times. Because that's what the devil is telling to all of them. It's a waste of time. Iniwan nyo yung bangka nyo, yung pangingisda nyo, sinamahan ng Diyos. Patay na, wala na. All what you did for Him is for nothing. But it's just the lies of the devil. Sapagkat ang katotohanan, He is alive. Buhay ang Diyos. Ganon din po sa atin, maraming binubulong na kasinungalingan ng dyablo, na sometimes we felt we are already defeated, na wala ng pag-asa, na patay na ang mga bagay-bagay at hindi pa mabubuhay, na sa mundong ito, bagamat may karamdaman, may kahirapan, we felt that we are defeated, just like the disciples, just like Mary and Jesus Christ Himself. Maaring panalo na nga ang dyablo nung namatay ang Diyos. But what makes Him the God of gods? What set apart Him from other gods? Namatay siya, pero hindi siya talunan sapagkat muli siyang nabuhay. Gayon din po sa ating buhay, maaring hanggang sa huling yugto ng iyong buhay, maaring isipin natin na ito ba ang sinapit ng isang buhay ng isang Kristiyano? May karamdaman, may kahirapan, may kalungkutan. Kung sa kamatayan mo ay tapos na ang lahat, masasabi nating tayo ay talunan. Pero alam nyo kung bakit hindi tayo maaaring maging talunan? Sapagkat matapos ang kamatayan ng isang Kristiyano, may pagkabuhay na magmuli. Walang silbi at walang saysay ang kamandag ng kamatayan, sapagkat sa isang mananampalataya, death, where is your sting? Hindi po tatalab sa atin ang kamandag ng kamatayan sapagkat tulad ni Kristo, may pagkabuhay ng bagmuli. So don't listen to the lies of the devil. Every time you felt that you are defeated, minsan miisip mo, maaring defeated ako sa aking relationship with my wife, with my husband. Defeated ako sa aking pagpapalaki sa aking mga anak. Defeated ako sa finances. Defeated ako sa aking health. Maraming mga time that we felt that we are defeated. Maybe in this world, maaaring masabi natin may mga pagkakataon na talagang we are defeated by Satan. But it's not yet over because there is another life or resurrection, not just for Christ, but for every Christians who put their trust on Him. Kaya kung alam mo na ikaw isang Kristiyano, meron kang kakaibang pag-asa na wala yung iba. Sapagkat alam mo, ilang beses ka mang tumaob, ilang beses ka mang tumumba, may pag-asa. Sapagkat we are on the winning side. We are on the winning side because of the death and resurrection of Jesus Christ. Now, let's talk about just one point this morning. Another lesson. Hanggang ilang verse to? John chapter 20. Okay? And lahat ito may points eh. Okay? Okay, kung ating tatapusin to ay baka hanggang July or June. Okay, matatapos to. Pero tapusin na natin siguro ngayon hanggang verse 16 lang tayo. Okay, that's how ganyan po kalalim, ganyan po kahiwaga ang salita ng Diyos na hindi nauubusan ng mensahe. Verse 16, nagpakita na ang Diyos sa kanya at nagpakilala na at na-recognize na ni Mary. Jesus said unto her, Mary. She turned herself and said unto Him, Rabboni, which is to say, Master. Finally, His Lord, her Lord,
Jesus is alive. Buhay ang Panginoon at nagpakilala siya with all the attributes, with all the names. Nagpakilala ang Panginoon kay Mary. Mary, ako to, Rabboni. Rabboni means your teacher, your master, or your Lord. Master. When we talk about master, naalala ko si Amir, ano? Okay. Ang tawag sa akin ni Amir ay master. Okay. Minsan papa, pero kalimitan master. Okay. At I'm just portraying something na gusto kong ituro sa kanya that I'm in command. I am the master. Okay. Pero minsan tinatanong niya, sinong mas malakas sa inyo di Jesus? Ay, siyempre, siya yung pinakang master. No? Okay. Kaya, it's very important for us na maintindihan yung salitang Lord, yung salitang master. Yung Lord, Panginoon, di ba? Laging laman ng panalangin nyo, Panginoon, Lord. Yun yung term na ginamit ng Panginoon para i-address siya habang siya ay nasa lupa, the Lord, the Master. Yung Panginoon, actually, it can be used in general or secular term. Hindi uso sa atin, pero sa England, sa UK, kalimitan, binabanggit yung salitang Lord. Okay, Lord. Kaya yung mga heredera, napanood nyo ba yung bata kayo, sina Lord Cedric? Diba? Yung mga ganon. Ibig sabihin nun, Master, Panginoon, amo namin, pinakang mataas. Even in some positions, they call themselves Lord. So, marami pong Panginoon, pero sabi po sa ating binasa sa 1 Timothy chapter 6 verse 15, maraming mataas, maraming boss, maraming master, maraming teacher. But among all king, among all lords, Jesus is the Lord of lords. Maraming mga tao na masasabing sila ay kataasan, He is the Master. But when we are talking about Jesus Christ, He is not just Lord, He is the Lord of Lords. Siya ang pinakang Diyos ng lahat ng Diyos, Hari ng mga hari. In general sense, when we say Lord, pag sinabi nating Lord or Master, both signifies the authority and control and power over others. However, Lord often implies a feudal or noble position. Ito na nga po yun sa mga hari. While we'll say master, it can refer to someone that is in charge, an owner, or a teacher. Para maunawaan po natin, during those Bible times, especially in the Old Testament, madalas po yung mga tinatawag na relationship between the master, the Lord, and a servant. Isa sa mga possession po ng mga master no ng mga Lord ay yung mga alipin or servant. Kung ngayon ay siguro masusukat ang iyong yaman sa palakihan ng lupa, padamihan ng negosyo, noon masusukat yung iyong pagiging dakila sa dami ng iyong alipin. Kaya meron po mga market doon na kung saan yung mga slaves, mga alipin, doon po ibinebenta, just like Joseph, bibili ka, titingnan mo, may mga profile doon, merong mga maliliit na kahoy na nakalagay, kung saan ba to, saan siya magaling na craft, anong kanyang tagasaan siya, and then pinepresyuhan po yon. Merong minabargain, or merong mga tinatawag nating mga pag-aalok. So, dun po sa possession na yon, merong isang mayaman na kung saan bibili niya itong servant na ito, and once he bought that with a price, he will become the owner, the master, the Lord, at yun naman pong binili ay magiging servant. Now, ano pong implications, the relationship between the master and a servant? Kung ikaw ay isang alipin, isang lingkod at servant, at binili ka ng iyong master, unang-una, as a servant, you will not think, where will you live? Hindi mo iisipin saan ako tutulog. Hindi mo na iisipin saan ako kukuha ng pagkain. Hindi mo iisipin kung ano ang aking susuotin, meron ba akong susuotin. Hindi mo isisipin yung mga bagay-bagay na yun. In short, the servant will not worry about his life or papaano siya mabubuhay. Kung ikaw ay isang alipin ng mga master during that time, hindi mo problema yon. Sapagkat papaano ka mabubuhay, tungkulin yun ng master. Tungkulin niya na ibigay ang pagkain mo, ako nang bahala sa pagkain mo, ako ang bahala sa tutulugan mo,
Ako ang bahala kung may karamdaman ka. Ako ang bahala sa susuotin mo. Tungkulin nyo ng master na buhayin ang servant. But it is the responsibility of a servant na sumunod lamang at magtrabaho para sa kanyang master. So you can see the relationship. Since you are bought by your master, hindi mo iisipin kung papaano ka mabubuhay. Although, nabubuhay ka, pero merong master na nandyan upang subaybayan papaano ka makatatawid sa buhay. In one condition, gawin mo yung pinagagawa niya at sumunod ka sa kanya. Because it's the master's duty to provide and to protect for their life. The same with us. Bilang ang ating Panginoon, our Rabboni, a Master, our Lord, just do your best and God will take the rest. Marami tayong mga worries. Maaring minsan, iniisip natin sarili nating kaparaanan, papaano tayo nabuhay. But it is always God, our Master, who provide for our needs. It is always our Lord who provide for even our wants and our life. Kaya lang po, bilang siyang master ng ating buhay, dapat habang tayo ay nabubuhay, naiintindihan natin na our life is product of His love being our master, but our product should be service and obedience to the master. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon kung siya talaga ang iyong Panginoon ng buhay. Mga awit 25, mula pagkabatay ngayon tumanda na. Sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, a faithful servant, ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. May mga pagkakataon siguro na sa ating sarili, sa ating sarili pananaw, maaring kinukulang, may karamdaman, pero ang pangako ng Panginoon sa taong tapat, ang Diyos ay hindi magpapabaya. Bilang servant, it is your duty to do whatever God commanded you to do. And it is our master's duty to provide everything for us. Lord or Master. Every time you say Lord, kailangan naintindihan natin yung salitang Lord. Panginoon. My Lord. Siguro kung iba-iba tayo pag nananalangin, God, Diyos ko, Panginoon. Every name of God speaks about different attributes. Pero every time na kayo ay mananalangin or every time na tatawag kayo at sasabihin mong, Lord, Panginoon, dapat alam nyo yung bigat na dinadala, tungkulin na dapat nating gampanan every time we say, Lord. Unang-una, every time you say, Lord, you should acknowledge His authority. Do not use the name of God in vain. Hindi natin basta sinasabi lang yung, Lord, Lord, ay Diyos ko po. Hindi ganon. Noong una, talagang pag bumanggit sila ng salita ng Diyos, kilala nila ang attributes na nakapaloob dun po sa pangalan na yon. So every time you say, Lord, Panginoon ko, unang-una, you should acknowledge His authority. Kinikilala mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. At tulad po ng mga servant na mga alipin, kinikilala mo na Diyos ang may-ari ng buhay mo. He bought you with the price. He created you, He saved you, He gave you life. He is the final authority of your life. He is not just the final authority, you let Him in charge of full control of your life. Sabi ko nga secular, marami tayong tutusing Lord. Iba lang ang tawag dito sa Pilipinas, boss, sir. Di ba? Ano pa mga tawag natin? Ma'am, di ba? Pangulo. Pero pag-usapan natin, ang usaping sino ang Diyos, He is the Lord of Lords. Siya ang pinakang mataas sa buhay nyo. So every time na sinasabi mong Panginoon, you acknowledge His authority. Na kinikilala ko, kung may respeto ako sa ibang tao, kung tinitingala ko ang ibang tao, kinikilala ko ang Diyos na may kapangyarihan sa aking buhay, and I let Him in charge of full control of my life.
May karapatan ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng atin lamang. In fact, ang pinagkaiba lang natin dun sa mga master, sa mga servant, katulad kina Joseph, kasi nung araw, kahit naman sa panahon ngayon, sa pagsisilbi sa abroad, may dalawang klaseng master, abuso at mabait. Pag napunta ka nung mga araw, in Bible tayo sa mga abuso, yun yung mga hinahagupit, hindi pinapakain. Pero pagkatulad ni Joseph na napunta sa master na mabait, ang ating master ay hindi siya abuso. May karapatan siya para sa atin. Binigyan niya pa rin niya tayo ng kalayaan kung gusto mong sumunod o hindi. But bigyan natin ng control ang Diyos sa ating buhay. Na hindi natin pwedeng sabihin na gagawin ko ang gusto ko sapagkat trabaho ko to, buhay ko to, pinaghirapan ko to. Kailangan i-acknowledge mo na kung ano man ang meron ka, hindi lang ikaw yan. Sapagkat kahit anong magawa ng servant na yon, alam niyo yung servant na yon, kahit anong possession na meron siya nung araw na yon, walang pagmamayari ang servant. Kahit pa sabihin, ako po ang nagtanim nito, ako po ang nag-craft nitong wood na ito, lahat yan kaya pwedeng kuhanin ng master. Walang pagmayari because the master is in full control. Ganon din sa ating buhay. We should acknowledge that everything we have, whatever possession, power, or promotion you have, it all comes from the Lord and belongs to the Lord. Kaya, kung ang Diyos may bahagi sa ating buhay, wag nating ipagkait kung may mga pagkakataon, panahon, lakas, kayamanan, na iniaalay din natin para sa Panginoon. Sapagkat kung ang ating buhay, ang ating panahon, ang ating kalakasan, ay nagagamit natin sa iba, mas may karapatan ng Diyos. Sapagkat, when we say Lord, I acknowledge His authority. I acknowledge that Jesus Christ has full control of my life. And number 3, every time you say Lord, you humble and obey His commandments. Pag nagsalita ka ng Panginoon, Panginoon, Lord, handa kang magpakumbaba at handa kang sumunod. Diba? Kaya nga master eh. Master. Diba? It speaks of authority. Hindi ka mananalo sa akin. Susunod ka sa akin. Diba? Master. Lord. Kaya hindi mo pwedeng banggitin lang ng ganun-ganun yung salitang Lord. Mananalangin tayo, Lord, Panginoon, but you are disobeying His commandments. Sumusuway tayo sa utos ng Panginoon. Linalabag natin ang mga alam nating hindi maganda sa harapan ng Panginoon. And you humble yourself. Tayo ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Number 4, mabilis lang. Every time you say, Lord, you portray His image and desire to be like Him. Master. Pag sinabing master, ikaw yung disciple niya eh. Ikaw yung copycat, ikaw yung image niya. Para maintindihan nyo. Nanonood kayo ng mga Shaolin soccer, yung mga Shaolin, di ba? Yung mga kalbo. Di ba? Yung mga master nila kalbo, yung mga kalbo din lahat. Kung ano yung image ng master, siya yung image ng servant. At ang gustong mangyari nitong servant, makuha namin yung technique ng master, makuha namin yung galawan ng master. Pare-parehas kami. Sapagkat wherever I am, dadalhin ko yung image ng master ko and it is my desire to be like him. Because he is my master. Kaya minsan pag nag-uusap kami ni Master, bakit di ko pa nagagawa to? Kasi hindi pa ako master. O, di ba? Ay, pag master ka na, magagawa mo yan. Kumain ka ng marami, di ba? Bilang servant, kailangan na ipoportrait nyo kung sino ang Diyos. Nagiging kawangis natin ang Diyos. Kung ang ating master ay mapag-ibig, mapagmahal, dapat nakikita rin sa atin yung image na mapagmahal. Kung ang ating master mapagpasensya, dapat nagkakaroon tayo ng spirito na mapagpasensya. Kung ang ating master ay matulungin, nandun yung puso nating matulungin. Yung ating pagpapatawad, yung ating pag-ibig, we should portray the image of Christ. Mapagkakamalan ba na Diyos talaga ang ating master at tayo is servant ng Panginoon? The way we talk, mapagkakamalan ba na talaga ang master mo ay ang Diyos, ang Panginoon mo ay ang Diyos? The way you dress yourself, ang bihis mo ba ay bihis na ang sinusunod mo ay ang Panginoon?
To the places where we've been through, yung mga lugar bang pinupuntahan mo ay lugar na pinupuntahan ng maka-Diyos. You should portray His image and desire to be like Him. Kung marami man tayo mga image na gustong, sana ganito kami, sana maging naisin natin na bilang sumusunod sa Panginoon at He is in control of my life, sana maging kawangis ko ang Panginoon. Sana makita nila ang buhay na merong Panginoon. You portray His image and desire to be like Him. Every time you call Him Lord, Lord, ibig sabihin, iwinawangis mo ang iyong sarili sa Kanya. And nonetheless, every time you say Lord, you fully trust on Him. Tulad ng sabi ko kanina, yung mga servant, yung mga alipin, basta ano pong kakainin mamaya? Hindi nyo problema yun. Problema yun ng master kung saan siya kukuha ng pagkain. Ano pong aming susuotin? Saan kami tutulog? Hindi nyo problema yun. Magtrabaho kayo sapagkat master ang bahala dyan. Every time you say, Lord, nagtitiwala ka sa Kanya. Di ba, laging laman ng ating panalangin, Panginoon, stop for a while. When you say, Lord, kilalanin mo kung sino talaga yung tinatawagan mo. He is your Lord. He is your Master. He is in full control of everything na may nangyayari sa atin. You fully trust on Him. Alam nyo, talagang sa ating buhay na ito ay talagang isa sa mga liniliglig ng dyablo ay yung ating tiwala at pananampalataya. Sapagkat dito nagsimula ang lahat. Nagsimula ang iyong relasyon sa Diyos na muli nung nagtiwala ka sa Kanya, nanampalataya ka sa Kanya. Yung pananampalataya kasi ay seeing the things that is invisible, believing the things that are impossible. Yung pananampalataya at malalim na pagtitiwala sa Diyos, magagamit mo lang yan at mapapractice mo lang yan sa mga panahon na hindi mo control ang lahat. Kaya nga, allow Him as your Lord, as your Master, to take charge, full control of everything. So every time that we pray, hindi natin alam, may karamdaman man yan, Lord. Pag sinabi mong Lord, ibig sabihin nun, nagtitiwala ka, ano man ang gawin niya, tatanggapin mo, you will submit to His will and you will accept whatever it takes because He is in full control. Kaya dapat naiintindihan natin, nung nakilala po ng Panginoon, nung nagpakilala ang Panginoon kay Mary, sa kanyang pagkakabuhay na muli, sinabi niya, it's me, Rabboni, your Master, your Lord. At sa ating pong buhay, every time you say Lord, sana, lagi nating maisip that the Lord's name should be not used in vain. Ano ang implication every time na sinasabi mong Lord, Panginoon? Panginoon, it means I acknowledge kayo ang pinakang mataas sa aking buhay. Pag sinabi mong Panginoon, Lord, kayo na po ang bahala sa anuman meron ako. Hindi ko man makontrol ang mga nangyayari, but I let you to be in charge, full of my life. When I say, Lord, anuman ang meron ako, nanggaling sa'yo, and I will obey to your commands. When I say, Lord, ako ang image mo, san man ako naparoon, bilang ikaw ang aking master, ipinakikilala ko kung sino ang Diyos na meron ako, sapagkat ako ang wangis mo. Help me to be your image or your portrait, and help me to desire more of you. And every time you say, Lord, pagtiwalaan mo, sapagkat walang silbi, kahit paulit-ulit mo pa siyang tawaging Panginoon, 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 kung wala kang tiwala sa Kanya. So every time you speak, Lord, siguraduhin mo, may tiwala ka sapagkat siya ang Panginoon ng iyong buhay.